Magandang umaga mga kabakyard. Yun, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa ating lahat, sa mga kabakyard natin na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Dahil sa kabila ng pagiging inactive ko nga dito sa ating channel ay na-reach pa rin natin yung 1,000 subscribers. So, meron na po tayong silver play ngayon. Yan, yay! Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayun po, inaabangan ko na lang po yung invitation ni YouTube para sa silver play button. Okay, ipapasilip ko naman sa inyo yung mga gapi na binibreed natin hanggang ngayon. So, meron tayo rito at nandito yung mga full gold na mga gapis. Ayan, nandito sa malaking rep tab. So kung mapapansin nyo, akala nyo madumi yung tubig, no? Pero hindi yan, hindi madumi yan kasi nakacycle yan. Talagang ganyan lang itsura niya dahil dun sa tanin na nagmumula dito sa sa mga daon ng mangga. Pero magugulat kayo sabihin ko kasi since na sinet up ito hanggang ngayon, hindi pa rin ito napapalitan ng tubig. So pwede ba yon? Possible ba yung ganon? So, possible siya as long as nadadagdagan mo siya na nadadagdagan ng tubig. So, hindi pwedeng yung stock lang siya tapos pang matagalan, ganun lang. So, magbibuild yung ammonia. Unlike pagka dinadagdagan mo ng dinadagdagan ng tubig, nawawala yung nagkakaroon ng cycle. Yung loob ng tank. Tsaka, hindi mo dapat bungkalin yung nasa ilalim. The moment na bungkalin mo yung nasa ilalim nito, kasi nandun talaga yung dumi. Doon sa ilalim. Doon na magbibuild yung ammonia. Alam naman natin ang ammonia, yan ang kalaban ng mga isda. Kaya ito, kita nyo, cycle yung tubig niya kahit na akala nyo madumi kasi nga, ganun ang ginagawa kong proseso sa kanya. Dinadagdagan ko lang ng tubig 2 times a week. Ito yung ating mga platinum koi. Ayan, platinum koi na mga gapi. So, ganun din. Wala na rin itong galaw-galaw simula nung nilagyan ko ng tubig, nilagyan ng isda. Kasi ngayon mauulan, kaya hindi ako masyadong nagre-refill ng tubig. Hinahayaan ko lang yung ulan ang mag-refill. Kaya yan, simula nung sinet up yan, ganyan lang yan. Ito yung mga P-dirt. So, kita nyo, ayan. So, ganun din. Wala nang galaw-galaw ito, yan. Kasi may mga halaman, so sila yung nagko-control ng mga bakterya dito sa loob. Sila yung kumakain ng mga bad bacteria tsaka ng ammonia dito sa loob. Kaya makita nyo, cycle yung tubig niya. So palatandaan ko lang naman, pag cycle yung tubig, kahit na yung kulay niya ay parang tsaa, as long as yung tubig isa, pag ginanya mo, sinalok mo yan, malinaw pa rin. Ayan, ibig sabihin niya, palatandaan niya na maganda yung cycle ng tubig. Ayan. So, pagka yan nag-cloudy, yun, doon na magkakaroon ng problema yung mga isda. Okay, mga kabakyard, ayan, dito ako nagbe-breed ng mga gapis ngayon. So, hinahayaan ko lang sila rito na mag-breed. So, pag kami nakita ko mga isda na doon sa aking mga breeding tank, inuhuli ko yon, then nililipat ko sa ibang planggana naman para doon sila i-grow out. So, ganun yung setup ko ngayon. Pero ganun pa rin yung process ko. Kailangan talagang huliin yung mga fry. Kasi pagka pinabayaan mong kasama ng mga parents, yung mga fry, konti lang yung magsusurvive, konti lang yung mabubuhay. Unlike pagka hiniwalay mo sila, mas marami yung nabubuhay. So ever since, ganun naman talaga ako mag-breed ng mga gapi. So ayan, ito mga kabakyard. Ayan, naglabas ng female na koi. Ayan o. Sa iba, yung mga nagbibenta ng mga koi na P-dirt, yung female nila, hindi koi. So sa akin, ayan, naglabas. Ewan ko lang sa iba, pero may mga nakikita kasi akong seller, pagka nagbenta, hindi ko yung female nila, yung male lang ang koi. Pero ito, nakapagpalabas ako ng female na koi. So, inaabangan ko yan. Kung ito mga anak, hopefully ay magkaroon ng mas malinis na genes ng P-dirt na koi na. Ayan, nakita nyo, maraming mga anak. So, every time na maglabas ng koi yan, hinihiwalay ko na. Hindi ko na hinahalo doon sa mga normal na P-dirt lang. So, ayan, kita nyo, ang ganda nung aking male na P-dirt na koi kasi malapad yung palikpik niya.
At the same time ay malinis yung kulay. Ayan. So ito yung project ko para sa aking P-Dirt na koi. So dito, ito na yung yung ordinary na P-Dirt. Ayan, pero hindi siya ordinary kasi kita nyo, ang lapad nung palikpik niyan, nung male niyan. So ayan. So dito ganon din. Ayan, meron din ako ditong mga P-Dirt. Ayan. So ito ay P-Dirt din. Ayan. Kung makikita nyo yung mga male ko, ang lalapad nung palikpik. Lapitan natin. Ayan. Ang lapad ng palikpik ng mga male. Ayan, oh. Ang ganda. Ang ganda nila, ang ganda nila i-breed kasi quality, kumbaga. Quality yung, yung magiging mga anak nila. Kasi magaganda yung, yung mga parents. So, ayan. So, yun, hanggang doon. Hindi ko na iisa-isahin kasi magtatagal yung video. Siguro sa susunod na lang ng mga episode natin, ko ipapakita sa inyo yung iba pang mga guppies na meron tayo, tsaka mga shrimp. Siyempre, hindi nawala yung shrimp sa akin kasi gustong-gusto kong i-breed din yung mga shrimp dito sa ating farm.